Doctest esse diuturnum, quae non subist veritas. No reason can be lasting when truth does not rule. Way pangatarungan nga mulungtad, kunwa sa kamaturan ni pasukan. Ablihan nato sa pagampo. Sangan, samahan, og sa anak, og sa Espiritu Santo. Amen. Ginong Diyos lang itong amahan, pinag-isangan ni Jesus ng mga anak among gipangayo, ang imong lamdag sa Espiritu Santo, nga samtang magtuon mi sa imong mga puong o Diyos. Amo kining makatunan, mapuyan na mo sa mong kinabuhi, ug amo sang ipaambit suban nga nagkinahanglan. Luwasa kami Ginoo nining katalagman nga ni kalasnag kapin sa 3 ka milyon ka mga tao sa lain-laing dapit sa kalibutan. Ngamuyo kami pinagi sa dugo ni Jesus nga mulurang na ang gahom nining coronavirus COVID-19 o mapulihan sa nandan o natural nga kahimtang sa mga tao. Tungod kay katalagman man ang Diyos nagtugot niini aron papaamgos mga tao nga dunay Diyos nga magagahom o nga atong pagtalikod kaniya puy anta sa gahom sa kangitngit o makatalagman. Nangamuyo usab kami sa panabang ni Santa Maria Virgen kay iyang pagampo ngadto siyang anak dili man balibaran. Sangan samahan og sa anak og sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Naigsoon ata sa atong tulamanon katinawan sa pagtuong Katoliko o niya atong mga pasalamat sa magagahom nga Diyos nga naghatag kanatog kahigayunan nga makapaambita siya mga puong kinabuhi, puong kaluwasan o puong sa pasaylo sa atong mga sala. Pasalamat sa atong Santo Papa Pope Francis nga daghang mga nasod nga giduaw nga ang tuyo og tumong aron paghatag sa iyang pagpaluyo ug pagtabang sa mga dapit nga ang mga tao nagkinahanglan kayo siyang presensya o pagdasig kanila sa pagkamakanonayon sa pagtuo sa mga gahom nga Diyos. Ato sang pasalamat sa atong Arsobispo iyang Ekscelensya Jose Serafia Palma nga daghan kayo mga nahimo sa atong Archdiocese sa Sugbo, daghang mga tunghaan eskwelahan Katoliko, iya nagdugang atong mga pare, nagdugang sa mga parokya o ngani gi bakod sa ka madungganon nga pagtubo ang atong Patriya de Cebu. Nga gimo ng groundbreaking o sugdana sa mga nangako niya na mahimo ng usa ka bantayog sa Archdiocese sa Sugbo sugod sa iyang pagka-patriya. Nga ang pagtuko niya itong patriya gitambayungan sa mga batanon nga nagtuon kaniya to sa University of San Carlos. O kini nagpadayon ang iyang makahuluganon o makatabang sad sa Archdiocese of Cebu. Ato sang pasalamat sa mga obispo nga kaabag ni Arsobispo Jose Serafia Palma. Opisyal nga auxiliary bishop mao si Bishop Medifil Dudong Bilyones nga na-assign sa St. Joseph's Shrine, National Shrine diya sa Mandawi City. O uban nga obispo sila si Obispo Antonio Ranyula, may nampuon nga obispo, o gusab ni Obispo Bataclan, Emilio Bataclan, nga kanunay andam og tagana sa pagpaambit sad sa mga puong sa panahon nga dunay mga asambleya sa mga katawhan. Sa mga pare sa parokya, mga pare sa seminaryo, sa monasteryo at sa iapil sa pagampo o ang mga laiko nga nagalihok sa lain-lain mga dapit sa atong archdiocese, padayon sa misyon, pagsangyaw, pagtudlo, pero ispitahan gyapon nato ang disiplina sa gobyerno. Ang atong physical distancing sa kametro sa gusa sa atong gilingkuran niya ang ato sa pagsulob kanunay sa atong face mask nga importante nga masagang kung kita dunay gida nga karyerta di ta katakot kung naa say moalimbukad nga kagaw sa coronavirus kanatay face mask o face shield makasagang na ato nang tumanon kanunay. Uyaw ba na to si Carlo Badenas nga kanunay sang nagtuon niya
mas maisad maminaw taniya masig dunay mga pangutana usan is mga inila nga sharer, one of the sharers sa Catholic Charismatic Youth Groups o sa mga Bible study o kadtong wapay pandemya diya sa Plaza Independencia na bagnod sa siya sa training sa pagpaminaw sa mga kaigsoon natong non-Catholics with a friendly discussion. Dagang salamat Brad Sok, og may gabi kanimo Brad Sok Fernandez og sa atong mga suking tigpaminaw sa katinawan sa pagtuong Katoliko. Unya Brad Sok, sa di pa ko mangutan na Brad Sok, greetings na ako kanunay sa atong kauban sa pagtuo Brad Sok, si Brad Michael Cabonilas og si Brad Romy Hinson og ni Brad Mario Agbo sa taga Cordoba. Og kanimo Brad Makong Mangyaw uban si mong asawa, mayong pagpaminaw o pagtan-aw kanatong tanan. Brad Sok, ang akong pangutan na Brad Sok, kining nadunggan ako sa programa Brad Sok sa atong mga kaigsuunan na mga dili Katoliko Brad Sok. Ilang gibalik-balik Brad Sok, kining nga ngato kuno jung pari Brad Sok, mao gayud ang gitawag og taong yawanon. Matod pa nila Brad Sok. Unya naa sa atong katisismo Brad Sok, ila ning gigamit Brad Sok kining katisismo sa pagtulon ang Kristohanon ngan usa sa gitudlo diri Brad Sok nga takos gayud di dawaton nga mga pari gitawag sila og amahan sa atong kalag og ilis sa Dios diri sa kalibutan. Nya matod pa nila Brad Sok nga kini ding pagtulon-an na Brad Sok usa day ni kadakong sayop nga ang atong pari gitawag og amahan sa kalag, unya Dios, ilis day sa Dios Brad Sok. Unya ilang gamiton ang 2 Tesalonica kapitulo 2 bersikulo 3 ngadto 4 Brad Sok. Dunay tagna ni Apostol Pablo Brad Sok nga sa umaabot nga panahon dunay taong yawanon. Unya magpaila siyang kaugalingon nga siya Dios. Nya matod pa nila Brad Sok, ang ato ding pagkaparian mo naigo nini kay tukma day kayo sa atong katisismo nga ang pari giila nato nga ili sa Dios. Palihog ko og pagpatin-awa ni Brad Sok. Atong ikapambit sa mga igsoon nato nga dunay mga critical or somewhat negative nga komentaryo mitungod sa mga pare. Una nga, mabasa nato sa Isaiah 55:8 nga ang paagi sa Dios dili mo ang paagi sa tao. Ang paagi sa tao dili mo ang paagi sa Dios kay maingon sa kataas sa langit gikan sa yuta mo sad ang gilayon o kalainan sa unahuna og paagi sa tao kaysa paagi sa Dios. Ang Ginoo mo'y nagmugna og nagbuot nga dunay pare. Mabasa nato sa Exodus 40:15 ang tulumanon sa pagkapare, tulumanon ng way katapusan. Tungod kay ang ministeryo ni Kristo, yang gipilit. Siyang gipilian. Sa Isaiah 61:6, ang katawhan magtawag kanilag mga ministro. Apan ako, nining nga alagad sa ministry, magatawag ako kanilag mga pare. Ang tulumanon sa pare, tulumanon ng walay katapusan. Muna nga ang pagkapare, usa ka tawag sa Latin vocatio, calling. Nga ningon si Jesus, dili man kamoy nagpili ka nako. Ako'y nagpili ka ninyo. Aron magpadayon mo sa inyong mga bunga. O ingon nga ako gipada, samahan ako nagpada ka ninyo. Ang mga pare doon ay 2 kadagkong katungdanan nga pareanon nga Kristo, siyang pagka-Kristo. Ang iyang pagtudlo sa kamatuuran o pagduma kon pagiya o pagsantos makalag. To teach, to govern, and also to sanctify. Mao na ang tulumanon sa pare gihatag sa Dios. O si Moises sa Leviticus 16:22, siya nag-ingon nga ang mga kaliwatan ni Levi pare og sila ilis sa pagkapare sa Dios dinhi sa yuta. Muna gitawag ang pare og ilis sa Dios, dili kay Dios na ang pare, kundi ang mga buluhaton sa pare nga una ang pagtudlo sa kamatuoran. Kaya matud pa ni Kristo, Father, sanctify my believers and followers with your truth, and your word is truth. Amahan ko, santusa og balaana sila, nga kung mga nagsunod ka nako,
bala na sila sa kamaturan. Ang imong pulong maong kamaturan. Muna si San Pablo, giklaro gyud diya sa Biblia nga San Pablo nag-alagad sa Dios sa pagsangyaw sa maayong balita ug siya nagbansay sa tulumanon sa pagkapari. So pare San Pablo. Paresiyo gani siya nasa kining buhat 16:3 nga gisangyawan ng mga Hudiyo pareha niya nga ako sa Paresiyo. O ingon nga akong amahan Paresiyo sab. Pero sa bagong tugon, the term is pare. Kunya mingon si San Pablo bisan daghan ang inyong mga magtutudlo, duty ra ang inyong amahan. Ug ako inyong amahan. Tungod sa maayong balita, ang pulong sa Dios nagpakaon ako kaninyo. Ako inyong amahan. So, spiritual father. O katong ingon nga, call no man father on earth because you have only one father in heaven. Si San Pablo nakasabot kay niya na nga kanang Diyos sa pagka-Diyos, amahan siyang pagkamahan, dili na tumasundog. Pero ang buluhaton sa pagkapari, gibilin ni Jesus. O sa San Marcos 4:13, and Jesus ordained his 12 apostles. Giordinahan kaniya ang 12 ka apostoles. Mao na nga matawag ang pare kamahan, dili amahan ingon nga Dios kundi sa buluhaton sa Dios nga gibili niya. Mao nga maliko na to ang tulumanon sa pagkapare, tulumanon mo'y katapusan. O nga ang pare tawgog amahan. Sa dihang tunay gubat panahon sa mga Israelitas, nagkatag mga tao pagtago-tago tungod sa makalilisa nga pinatyanay. Bisa na mga pare, mihikling silang kugalingon ngadto sa bukid. Pero nagdihang nalinaw na ang mga parokyano sa pare ni saka sa bukid umingon, kanaog kay pare kaman, magpakaamahan ka kanamo, kay pare kaman. Inay mag-alagad ka susara kabalay, alagari ang lungsod, kay amahan kanamo. Pare kaman, amahan kanamo. So, ang pare, dungog og talamdon gikan sa Dios nga address niya Father. Manang pare maninguha sad nga he treats and cares for the parishioner people as his Father. So parishioners are his spiritual children. Manang pare magpakumpisal lingkod sa lingkuranan ni Jesus. Isip amahan. Dili siya muhimog mga kahigayunan nga tawhanon. Tiyalig mingon mga uban nga mulitaw man pare is kumpisalan din na tinuod. Tungod sa kasagrado niya na siya nagadala sa buluhaton sa Dios. Sa pagmaymay, pagtudlo sa dalan nga maayo, o sa mabasulong pinitinti, siya moingon, igu ti absolvo ab omnibus peccatis tuis. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Ako nagapasaylos na nanimong sala ang imong ginulsulan, sangan samahan sa anak ug Espiritu Santo. So balik ko na to, nga usa ka gasa, langit nun nga gasa, gikan sa Dios ang pare diha sa katilingban. O ginganlan sila kining puli ni Kristo sa buluhaton. Dili sa iyang pagkaginoo ni Kristo, pagkamangluluwas, pero makatabang sa kaluwasan ng pare. Muna ang atong ikapambits pangutana ni Brad Carlo Badenas. Daghang salamat Brad Sok. Unya maayong pagtan-aw ni Joylito Palin ug ni Junard Amaro. Dunay pangutana diri Brad Sok sa atong live streaming. Nag-ingon diri gikan ni Joylito Palin, nag-ingon, good evening Brad Sok. Mangutana lang ko bahin aning pagtulunan sa Yahshua. Nag-ingon diri Brad Sok, ngano daw gitawag ta og Kristiyanos nga Yahshua man daw sa Hebro. Palihog ko og pagpatinaw na Brad Sok. Kanang Yahshua nga na ni Jesus kay ang anghel nagpakita ni San Jose nga nangabubuhon na pagayo tungod kay namabdos ang iyang asawa nga si Maria ngawa niya hilamti. Nagpadayag ang anghel ayaw pagbutang o pagduda kay ang imong asawa nanamkon dili sa tawhanong paagi
lalang sa Espiritu Santo. O kanang bataa, paganganlan o Yasua, siyawi magaluwas. O paganlan sa Hamashiach sa Hebreo o ang kinat sila Kristo. Christos sa Latin. So, Jesus ang tinugyanan sa Diyos Aman pagdalas kaluwasan sa kalibutan. O ang Hamashiach mao ang iyang pagka-Kristo ang buot sa dinihugan sa pagtubos kanato. Mao na nga ang uban nga mingon Yasua gyud atong gamiton wa sad niya tingali hikaplagi sa Biblia nga kisiliyama Jesus i Kristo, panganganlan sa Jesus o Kristo kay siya man mangluluwas. Mao na nga tawgon ang mga tao o naman sa Biblia sa Buhat sa mga Apostoles Kapitulo 11 versikulo 26. Nga ang mga magtutuo dito sa Antioquia, sila nga nagunang nga mga magtutuo nagsunod ni Kristo, ginganlan sila Kristohanon. So Christian, derived from the word Christ. Buhat 11:26. Muna kanang mingon nga dili tag magamitan ng Kristo usa na ka expression of pagpadayag nga na-limited nila, nakutuog na wa nila masanggam or contextually reading the Bible. O na nga sa kini 1 Corinto 15:3 kay kita nasayod nga maluwas kita pinagi ni Jesus siyang kamatayon ang Kristo ug sa iyang pagkabanhaw. So gilitok gyud ang Kristo nga atong Ginoo. So di modo kining dili sayop ang gihimos mga kining magtutuo nganlan sila Kristohanon. Kristohanon ang akong ngan, ang akong surname apelyido Katoliko. Tungod kay ang puong nga Katoliko makailapon, universal, international. Og morning ingon Isus ang akong balay kun Eklesia paganganlan og alang sa tanang kanasuran. Paganganlan yun. Alang sa tanang kanasuran in one word, universal or Catholic. Nanas Biblia ang Catholic Church. Nanas Biblia. Nasa Buhat, Roma 9:31. Buhat 9:31. Kamingon si San Pablo Jimen, own Ecclesia Catholicis, Judaias kay Galileas kay Samarias. Irinin ikinin oy komodo momini. Ecclesia Catholis. Meaning the church which is claiming Christ's presentation of the gospel that should be preached throughout the world. So, ang Catholic na kahulugan o universal or all for all sa tanang kanasuran. Kaya tanang kanasuran na kinahanglan mo ng kalawasan. So, ingon si San Crisostomo, nagingon ang akong ngan Kristiyano, ang akong apelido Katoliko. Kaya doon na tayo ngan, doon na mo kita apelido. Muna nga, ang atong ngan Kristiyano, ang atong apelido, surname na to Katoliko. Catholic, Christian. So muna nga ito yung katubag sa pangutana, biblically speaking na. Daghang salamat Brad Sok sa pagpatinaw nimo sa pangutana ni Julito Palin. Unya mayong pagtan-aw sa atong live streaming no diri gikan ni Anthony Ridula Caballero. Mayong pagtan-aw Brad Anthony. Unya Brad Sok ang sunod na mangutana Brad Sok atong kauban sa pagtuo si Brad Jan Jasper Afanan. Maayong gabi Brad. Maayong gabi diha Brad Carlo Badinas og maayong gabi sabda kanimo Brad Sok Fernandez og imo sa atong master control. Ug labi na gyud sa atong mga sukin tigpaminawan ning atong programang Katin-awan sa Pagtuong Katoliko. Batsok una ko mohando sa kumputan na ako lay great ang mga CFD nga naminaw ko ng gabi una. Labi na gyud dila ni Brad Michael Cabonilas, Brad Edwin Paragoso, Brad Edwil Mabanag og sa kadaghanan nato mga kaubanan. Batsok ari ko sa pangutan na batsok. Matungod ning Sirak Kapitulo 9 batsok bersikulo 1. Nagingon, ayaw pangumubho sa asawa nga imong gihigugma. Magtudlo ka lamang niya sa pagbuhat ni adtong makadaot kanimo. Batsok sa atong gibasa batsok. Kumon kining mahitabo batsok kadiin ang bana batsok mga mubho sa iyang asawa.
kumon kani mitabo badsok. Nya sa atong gibasa badsok nag-ingon nga kun ang usa ka lalaki o ang usa ka bana mga mubho sa iyang asawa nagtudlo lang day siya badsok nga diin ang iyang asawa makabuhat og dili maayo ngadto sa iyang bana. Badsok palihog kog papatinaw ni badsok nga diin kani magud badsok kumon kani mitabo sa atong kalikupan badsok nga diin ang bana mga bubho sa iyang asawa. Palihog kog papatinaw ni badsok. Bisan nga na sa Biblia itong mabasa nga ako, Diyos nga abubuan. I am a jealous God. O dili kubuot nga kamumutalikod kanako, gasimba ko mas mga bakak nga Diyos. Nga inyong gisimba ang adlaw, ang buwan, mga pangpang, mga dagkong kahoy, o kusog nga hangin, o kana sila, dili mao ang matuod nga Diyos. Ako ang amahan nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Ako ang labing makagagahom, labing maluluyon ug mapinasayloon. Mao na ang Dios. Mapadayag na nato diya sa santos nga kasulatan. Abubuhan. So doon ay pangabubuho nga mo makasiak sa talikala sa kaminyuon sa babaeng lalaki nga labi na gipanalanginan sa sakramentos pagkasal. Kay was lang makasal, o bisag nagkasal lang sa huwis o sa civil, dili man ang sakramento. O gumika niya na nga kung nakasal sa pare niya, way lihok nga spying on, kanang na maniid, hupo-hupo papangitag, kung siyang magbuhat siyang asawa ang iyang ibaan, iyang talikdan sa temporaryong panahon tungo siyang trabaho, malagmit na nga makahimo o kahimangod og lagmit ang kasing-kasing sa iyang asawa, bation og kasakit niya, lagmit mo prinsipyo na lang aso sang sinayop na prinsipyo, puslan bang imo kong ibubuag tubig, mligo na lang ko. Mo'y prinsipyo nga himo mo kong butang-butangan na ako na lang gining buhaton. Og celos celeri non quam celos est, matod pa sa pinulungan sa karaan nga ang sayop o sala dili masulbad pinagi sa pagbuhat og sayop og sala, dili masulbad ang sala paghimo og laing sala. Mora nga kun ang lalaki magsubra sa dili daw tan ang pagpangamubo kay ang Ginoo kay abubuan, pero masubra na nga lagmit nga ang babae mo develop siyang hunahuna, my husband does not have any trust in me. Way pagsalig nga akong pana kanako. Ug doon na sa tinuod nga mga panghitabo dili na malikayan. Ug na sa Biblia, nasa Salmos 31, Gs ngadto sa 14, nga ningon ang balaang kasulatan sa Maayong Balita Biblia. Pagkadako ngayon ining salaa mortal. O nga naghimo niini maimpirno gyud sa kalayo ug pagantos. Kay kining babayhana samtang ang iyang bana nilawig sa pagpangita, panginabuhian nila muguwa sa tungang gabi, mutagbo og lalaki, pasudlon pa niya siyang lawak og mga maghimo sa buhat nga lawas nun. Dako gyud kining sala. So tinuod na daghan mga ingno nato mga babae nga dili tingali tiunay og bug-os ang iyang pagmahal siyang bana, niya mangita pag yung tingalig, labaw ba siya bana, mo na maguwa ang sala niya, dako ka ng sala. Si Kristo naghimo og usa ka reform preventive law. Niyo si Jesus, kung mutanaw ka sa kababae, kay ni-admirar ka siyang katahom, dili pa na sala. Kung mutanaw ka, uban ang maulagnon nga tinguha, L-U-S-T, kanang maulagnon nga tinguha. Kapanapaw ka na, bisagwa pa ka makahikap kaniya. So, ang balaod sa Ginoo nagsagang sa magayang pagunahuna lang tinguha unsa nagkagimo na buhaton. Kung ikaw nagtinguha sa imong hunahuna, pagpatay sa imong kaaway, wa pa ganin ni mabuhatan na. Plano pa lang, kasa ka na sa pagpatay. So, this is a preventive way of telling nga don't do it. Ayaw paghimo sa imong lihok. Kay bisan pa sunahuna, sala na na. Kung giuyunan nimo ang dawtang hunahuna. Kaya di man na sala ang dawtang hunahuna. Pero uyunan na nato, doon na natin consent, ana na maguwang sala. Muna nga, balik ko na to, dili dawtan ang pagpangabubho, pero ibutang din nato sa
husto nga perspective nga doon natay ground of distrust of that woman, the woman that we married. Pero pulos lang damgos nung nahon na peligro na nga tinuro noon sa babae. So ko na to nga ang Ginoo gani abubuan man, so ang usa ka bana abubuan ang asawa sa abubuan, pero dili mapasagaron nga pangabubuo gitugot na kay mo man ang gugma jealous, dili gusto nga sawan ang ilang duha ka kasing-kasing nga gibugkos na sa talikala sa balaanong kaminyo. Daghang salamat Brad Sok sa pagpatinaw nas pangutana ni Brad Jan Jasper Afanan. Mayong pagtan-aw ni Solidad Soliano, mayong pagtan-aw sister. Onya Brad Sok, atong tawgon ang sunod na mangutana si Brad Dennis Abarkis. Mayong gabi Brad. Mayong gabi usab kanimo Brother J. Carlo Badinas o kanimo Brad Sok Fernandez ug sa tanan nga nagsunod sa tuang programa Katinawan sa Pagtuong Katoliko. Also greetings nako ni Kristen Montes og ni Brad Jumar Pantorot Pantoliana. Mayong paglantaw Brad sa live streaming og sa radio. Brad Sok, ari ko sa pangutana Brad Sok, kining ika na po kasugo. Kay daghang mga netizen Brad Sok, labi na gyud sa mga like ko nga ibalik unta kining gitawa og ibara-ibara nga ngipon sa ngipon, mata sa mata, kining silot nga kamatayon Brad Sok. Usa sa mga gidebatehan Brad Sok sa simbahan og sa atong balaod nga ipatuman ang death penalty. Ang akong pangutana ani Brad Sok, duna bay uyon ani Brad Sok, kitang mga Katoliko uyon bata nga ibalik ang silot kamatayon? Kay sa Biblia Brad Sok, panahon ni Moises, duna may silot sa kamatayon katong gitawag nato og ngipon sa ngipon, mata sa mata nga gibalaod gyud sa Dios nga si Yahweh. Palihog og papatin-aw ni Brad Sok kung uyon ba ang simbahan nga ibalik kining death penalty. Ang atong simbahan sigo og bugat nga baruganan nga dili gyud ibalik katong death penalty. Ang usa ka makasasa dunay measure of penalty, and that penalty really somewhat human and giving the last hope of the criminal. O mo na gani na hitabo ka na nga gi-question na atong Ginoo o kaegyod ang iyang baruganan. Death penalty or somewhat another way. Sa babae sakpan nga nanapaw gi guyon nga to sa katilingban o nagandam ang tao batanon og idarana nga sila mo'y mangunay pagpatay sa kusog silang kamot pinagis pagbato ngadto sa kamatayon. O dihang nayagi si Jesus ilang gisuwayan, Maestro, niya'y babae nga suma sa libro sa among balaod. Sakpan namatay, mong silot kamatayon. Unsa man ang imong kasulti niini. Si Jesus, naitukubo siya, kaya miluhod og nagsuwat diya sa paas. O mingon si Jesus, kinsa tong waysa ninyo, mo'y muna pagbato ning babayhana. Pero natawag pagtagad sa mga tao nga doon ay gisuwat si Jesus. Nahibuong lang ang mga tao, okay? Ang tanan nga mutanaw niya itong gisuwat ni Jesus, matagak man ang bato. Kung nanglakaw silang tanan, gikan sa labing batanon nga to sa labing tiguang, ang habilin si Jesus, nagbarog diya sa babae nga naghatikubo, nga nagsapwang siyang naong uban ng luha. Nagkurog. Pagkakita niya, kaamgo niya diya si Jesus, ikaw ba sir mo ay mong bato ka na ako sa kamatayon? Ngayon si Jesus dili, tindog, ayaw na pagpakasa. Lakaw. Sin no more. Ayaw na pagpakasa. So, death penalty magyot sumas balaod. But Jesus substituted a chance, a forgiveness that cleanses really the soul of that dirty woman. Nga nag-i-address po na anak lakaw, napasaylo ng imong mga sala. Ayaw na pagpakasa. So, bukat kayo nga tamdanan sa matang magtutuo ni Kristo, labi na sa simbahan, nga nilata nga si Kristo nga ulo sa iglesia, ang Espiritu Santo mong kalag sa iglesia, nga kita mutamod sa niya na ang paghatag higayon. Yes, there were many kinds of violations of the law, punishable by death, na sa libro sa Deuteronomio, libro sa Levitico, o katong gisgutan ni Dennis na sa Exodus 20, 21, 24.
ngipon sa ngipon, mata sa mata. Pero si Jesus mingon, dili. Si Pedro mingon, kapilam din ako pasilo ang nakasaan ako maestro. Kapito, dili kapito. Kapituan, kapito. Bot sa bot, sa mataki gayon nga nangayag pasaylo ng tawhana. Pasaylo Mao nga, gitisok na ni Kristo nga life is precious. Bililhon ang kinabuhi. Malhalon ang kinabuhi. Siya mo'y tagiyas kinabuhi. Muna niingon ang Diyos naman, ako ang nagbuot nga matao ng tawhana. Mahatag kinabuhi. Ugas kusa na makakuha siyang kinabuhi. Ako. So, siya ang Diyos mo'y tagiyas kinabuhi. Pero by the virtue of the power of the civil government, render to Caesar what is Caesar's, render to God what is God's. Tugyan, ang iyas gobyerno, ang iyas sa Diyos, iyas sa Diyos. San Mateo, Kapitulo 21, versikulo 22. Munang gobyerno, creating itself. Because they are also having authority. So, doon ay mga gobyerno sa kalibutan nga ilang gihimog yun ang death penalty. Pero ang uban nakaamgo nga, si Kristohanon nga mithi. Doon ay usa ka tao, usa ka politiko, clash with his rival politician. Unya iyang pusil, taguwa simbahan. Patay gyud. Mura nga, kining silutan siya sa bilangguan. Pero, yan itong panahon na kining gilibkas ang death penalty. Niya sa diha nga nabuhian siya, the virtue of his sacrifice, and somewhat renewed. Pagawas niya, nahimo siyang instrumentos Ginoo sa daghang mga tigom, sa daghang testimonyo, uban ang mga luha, nakita nga bisag di pa ni musulting tawhana tuhuan nila kay nabag-o man gyud. So daghang isunod, daghang mga makasasala nga naluwas. So that is one of the examples nga kung gipatay pa to ang maong politiko nga nagbag-o na, dili siya magamit sa Ginoo. Muna nga, God has the reason of life. Muna si Kristo nagpakita og panig-ingnan ang iyang pagpasaylo ni atong babae hinukman sa kamatayon. Ugwa may na yun. The authority and power of Jesus prepared the instance killing that woman. So mo na nga ang simbahan, hisgot ang simbahan, nagapahayag nga ang death penalty dili na to bansayon. Pero ang gobyerno lagi kay doon na siya yung kugalingong otoridad, mana igo lang nga sa Biblia ni Kristo, yatag sa gobyerno, yatag sa Diyos, sa Diyos. Ang sa Diyos kita di simbahan, we abide by the word of wisdom of Christ. No death penalty. Daghang salamat Brad Sok sa pagpatinaw mo sa pangutana. Unya dunay nangutana diri Brad Sok sa atong live streaming. Brad Sok, kanang gikasal sa huwis, unya nagbulag human nagminyo sila og utro og laing lalaki o babay, unsa may stand sa simbahan ana nakapanapaw pud na nga wala man gani gikasal sa simbahan. Palihog kog pagpatinaw Brad Sok. Nagsiman kanunay naghatag usa ka respeto sa panagtiayon. Unya gilig-on sa maong babae lalaki nga way kabilinggan sa civil marriage, legal marriage. Wa mingong simbahan nga ang simbahan uyo na because that is really contrary to the fact that Christ instituted the sacrament of matrimony, kasal. Muna nga ang respeto simbahan nga doon ay balaod nga nagbugkos nila legally. Nya karon kay unsa nahitabo, nagbuwag sila, ngitaglain, kinahanglan nila sa tumanon ang solusyon sa balaod nga ila sa klaruhon ngadto sa korte, both of them, husband and wife, sa resorting to annulment nga ilang kasal doon na by depikto doon na unsang hitabo nga dili tinuod kasal nila. Then if the law ang atong korte mo deklarar annulled, null and void, ab initio nga kato ilang kasal dili kasal, so mo na makapaminyo sila lain. Pero igo sila sa hospitahan nilang gisultis Ginoo, tahura ang gobyerno. Pero na magpasabot nga ang simbahan satisfied nga kanang tawhan nagbabay
magpuyo niya malegalize by civil marriage. No, go to the sacrament. Sacrament of marriage kay sagrado ang buhat sa kaminyoon, binditado sa Ginoo, o ang Ginoo magauban kanila. Matag higayon nga sila maghimo sa pakigtiunay as marital privilege. Sala na sa mata sa simbahan. Kinahanglan kasal gyud pare, ang ilang pakigtiunay usag-usa dunay panalangin o grasya. Daghang salamat Brad Sok. Unya dunay pangutana diri ka Brad Sok sa tong live streaming. Gikan ni Ernesto tayo nagingon maayong gabi Brad Sok. Mangutana ko, dunay batan-on nga SDA Brad Sok nagtuo nga kining atong kaparian maoy nagpapatay sa atong Ginoong Hesus. Gigamit nila ang San Mateo kapitulo 27 bersikulo 1. Palihog ko pagpasabot Brad Sok. Pero nga nagpapatay ni Kristo naghimos tanang plano pangita mga testigos pagsumbong nga si Kristo makonbikto subay sa ulad mga pare sa tinuoang Judaismo katong nagpahulay sa adlang Sabado, katong naman dietary laws nga di mo kaon nito mga isdang wahingbis, di mo kaog baboy. Kini sila mao mga pare nga nasina pa kayo batok ni Kristo. Ginagtuo sila kung si Kristo ilang pasagdan nga daghan ang misunod, libo kalibong misunod. Unya nakita nila nga ang lahi nga pagtulo na ni Kristo sa morality o sa ilang panudlo sa moralidad. Lahi kang Kristo. Ang kaputli, ang pagsagang, paglikay sa okasyon sa ang dili pagpanimaos, pagpasaylo. Dili mahimo. Kung kining tawhana nagbulog na ning sumusunod niya papasta. Bungkag ang atong gitumpi ng daan dugay ng panahon. Basta take note everything that you observe of his workings or acts, violation to our law. Take note and gather the witnesses. Muna, i-gather ang mga saksi nga bakak nga sumbong. Gilansang Diyos Kristo sa cross. Muna, motong nga pariha, dili paring Katoliko. Nasa Hebreanon 4:12. Maingon nga ang kasuguan gilisdan ang pagkapari usab gilisdan. Usab nang kasuguan na di gilisdan. Diling na po kasugo ha. Kaya na po kasugo, it is eternal law. Doon na hinuoy ceremonial sa balaod sama ng Sabbath. Mga tulumanon sa Sabbath, mga ceremonial man na. Nga mubuhat ka unong kaadlaw ikapito pahuway ka, that is moral law. Si Moises mo nagpili unsang adlaw Sabado. Si Moises mo nagtumpi og daghang kayong balaod way nakatuman. Way magbuhat bisag unsa sig papahulay, way muadto sa kaumahan. Way manambal sa adlaw ng igpapahulay. Way magbuhat bisag unsa pagapatyon. Kung gigutom ka pabuta, mabot ang Sabado sa alas 6. Pan Sabado pa gani sa adlawan way paglungag. Ug dunay gipamato gani kay naglungag gyud sa adlaw ng igpapahulay. So niyon ang Dios hunungon ko na. Gisinsulti ang Diyos, Amahan. Pinaagi ni Oseas. Oseas 2:11 ningon ang Diyos, pahunungon ko ang iyang adlaw ipapahulay. Question, sa man ang ipapahulay niya itong punungon niya? Domingo ba? Wala pa. Kayang Domingo, gisaulo, gihataga, gibugaton, the first day as the Lord's Day in memory of Christ's resurrection. Kusang Sabado niya itong punungon, dili ang Domingo. Ang Sabadong ipapahulay, Saturday, the 7th day. Pirwa, mawa, ang balaod nga doon na ipapahulay. Unsang adlaw ka nagsugod pagtrabaho, adlaw kang Domingo nagsugod kag trabaho, sabot Sabado imong ikapito. Ang mga Kristiyanong sugod trabaho sa Lunes, nagpasabot Domingo ikapito. That is the Sabbath. Muna na sa dictionary, Sabbath. Sumpay, Saturday is the Sabbath of Jewish religion. Sunday is the Sabbath of Christian religion. Pili ka kung gusto ka og kining Jewish religion, ang imong Sabbath, Sabado, Saturday. Pero sa Christian Sabbath, Kristohanon nga ipapahulay, balaan, adlaw sa Ginoong Domingo. Matod pa ni Moises, kay ikapitog adlaw, Sabado man na, ang unang adlaw, Domingo, gitagna ni Moises. Nga unang adlaw, unang Domingo, mo'y labing sulimni o balaan nga ipapahulay. Kini, mulungtad, bisan sumaabot nga kapanahonan. Daghang salamat Brad Sok sa pagpatin-aw sa pangutana. Unya maayong pagtan-aw ni John Reducto, no? Watching Facebook Live from Malaysia. Maayong gabi Brad. Unya ang sunod na mga utana Brad Sok atong kauban sa pagtuo si Brad Saturnino Ferolino. Maayong gabi Brad. Maayong gabi Brad Sok, ug maayong gabi Brad Carlo.
Sa di pa ko manguta na nasa ko'y great Bradsok. Greetings diya sa mayong pagpaminaw sa akong asawa nga si Iva de la Torre Perolino, sa akong igsoon diya sa Giulngan, Barangay Bulado, Manoy Ribing Perolino, ng Ali Perolino, Arnel Perolino, Cheryl Labajo, Sheila May Perolino, Resilia, ug Milan Perolino. Ang akong pangutana ani Bradsok, ang usa ka pastor sa SDA nagwali nga bisan pag kitay giunhan pananglit gitulis ta unya namatay na to ang tulisan. Sala gyud ko nga kay naaman sa ikanapulo ka sugo ug sa sunod nga semana usa ka SDA nga hipi sa kapulisan niwali pod nga dili tanang pagpatay isipon nga kuan ng sala kay panalitan nila na sila gilibutan nga ilang dakpo niya unhan sila posel saon mo day kuno nila nga naaman sila posel papusel nila na lang baday sila nya ikaduhang pangutana na ko ini Bradsok nga kining sugal nga swertres Bradsok unsa ni naa ba ni higayon nga kabubuton ni sa Dios kay na makatabang man po ni na man po'y matabangan ani nya og supak ba ang Dios ani palihog na ko patinaw ani Bradsok. Una dili tanang pagpatay pagbuno. Ang pagbuno na ay awareness, knowledge, and malice. And he did it. Nga kanang pagbuno, lunatay daw tangunahuna, ibaw tangang pagpatay sala. Gituyuan na to ang pagpatay. Yadako gyud ka daw, that is mortal sin. Pero doon ay pagpatay nga dili pagbuno. Sama sa ka-driver nga padagan nya doon ay sa unahan nakita niya usa ka dump truck dako kayo minor siya nya bata ni bulhot og dagan ay salamat nga ni minor ko kay bata maligsan ako nibalik ang bata luyo sa atong dump truck ni accelerate kusog-kusog dagan driver ni sutoy man ang bata na ligsan gyud patay ang bata so that was killing but it's not murder. Yari sa kamanananggot, bisag tinguan sa kagis lubi, pag abis sa bungol, ano mo agas ang lina nga mahimutuba, pag abis niya kay nahug man niya sanggot, maogi pag agis siyang silingan, padung intawan nga tos tinubdan kay maghuwag tubig, igong tangkugo patay. So that was killing, but that's murder. Yari sa katao nga nagdain tao ng kining bag nga puno sa bugas, gatas, asin, ug makaon sa pamilya, pero ex-convict man tuntuhan na pero serbisyo na siya pag abot niya doon sa balay na ay 5 katao nagdag puspos kadina o pinuti sunikurog siya kay di siya gusto nga may nabu ang iyang kadlukan kay nahibawa siya kinsa itong mga tao na iya makauban kaniya itong barkada nga mga kriminal so sa diyang mutalikon nato siya gigukod ma siya iyang butang lang iyang bag ang natunan niya dito sa bilangguan nga mga physical fitness self-defense, gi-apply niya. Pag hapus, pinuti, hupo siya. Igunita niya ang tao, paglabay ang pinuti dito mo, tagdoy sa kauban. Pagkaigos kauban sa pinuti, perting dinaganay, namatay gyud ang mong tao. Siya nakaingon sa kamatayon. Pero it's no murder. He defended his life. The actual is actual attack. And the weapon is deadly. Self-defense na. Actual gyud kang patyon ba niya gidang armor pusil baron pinuti ba niya na ilog baron nimo niya sa imong panimkamot nga maluwas ka napatay that was actual self defense dili gyapon na sa so sa ka panimalay sudlon ka tulison ka there's no other recourse nga malipat ning tawana malipat so he grabbed his hidden arm na pusil niya dito suds balay that was not murder kaya ngiyang asawa yang mga anak kadaga gihunaunaan nga luguson niya gawas paglugos langkaton pagid ilang bahandi that is self defense nanas Biblia na sa 2 Samuel 23 nga si Sama gipili is Ginoo na nalipod sa mga inosente sa Israel o si Sama nag-organize sa mga tao samtang inosente mga bata o babae mga tigulang sa Israel iyang gipanalibdan nakapatay siya dagan and God said I won the battle giungkon sa Ginoo siya nakadaog kay iyang panalanginan si Sama. So that was the self-defense. Muna nga, truth that really found the Bible.
Walang tubag sa pangutana. Daghang salamat Brad Sok sa pagpatinaw nimo sa Yan pangutana. doon na po ito sa sugal. Kanang sugal dong, kuan gina, kanang ganlan nag game of chance. May mong sala na, may musang dili. Kung nga itong gisugal, bisag usa ka gamay, nga salapi, pero kinanglanon nang ipapalit o bugas, kinanglanon na nga ipalit og tambal sa bata. Ato yung gisugal pildi ta, that is sin. Pero na may magduwa og basket sa kwanta, parang sington tam lingo hata be 50. Oh. So nagsugal sila, nagsugal sa pustaanay pero para lagi ito pagkuman, kainom sila bugnaw, kainom makakaon sila. So dili ito sugal nga sila because there is no such intent to grab money from others but just to encourage the common food that or common drink that they shall enjoy after the betting or after the games. Daghang salamat Brad Sok sa pagpatinaw nimo sa pangutana. Unya dunay pangutana diri Brad Sok, Junard Amaro gyapon. Brad Sok na ako'y pangutana, kining ubang sikta nga sigig soroy-soroy ug nagtudlo sa mga bata og Bible verse, supak ba ni sa atong pagtuong Katoliko? Palihog kog pagpatinaw Brad Sok. Dili na supak pero supak sad. Kaya kanang pagpanudlo na ito mga puong sino, dili man na supak. Pero nga intent of teaching in order to influence or convert the children to their faith, then that is it. 1 Timoteo Kapitulo 1 versikulo 1-3 unsay puong ni San Pablo. Timoteo, mabilin sa Efeso o pahunungan na kanang nagtudlog mga sayop nga pagtulunan lahi sa gitudlo nato kay kana sila makadaot. Galacia 1 versikulo 8-9, kung dunay muanha kaninyo bisan pag kami na anghel magtudlo mig lahi sa inyong nadawat nga pagtulunan gikan sa Ginoo ug sa mga apostoles, ipatunglo mi bisan pag anghel. So bukat kay gisulti San Pablo. Ningon si San Pablo kung dunay atong mga kauban, iya kanang nga tawhana mibiya kanato nagtudlo nagpagtulunan nga lahi sa atong gitudlo, mga antikristo ng mga tawhana. Bugat kay gisulti San Juan 1 Juan 2:16-18. Mo na nga sa 2 Tesalonica 1 versikulo 1 ngadto sa 10, sa dihang hiyabtan na sila sa maing pagtulunan sa Ginoo, maing nga pagtulon sa Ginoo ug maing balita, pero wa sila muhimo pagdawat sa pagtulunan sa Ginoo kanang tawhana, mga tawhana silutan sa Dios. Maimpirno sila. Mo bukat kay sulutihan sa Ginoo mo na nga kanang atong tubag no na laing relihiyon manudlog sa ganlan tog scriptures and Bible sayings. That's no wrong, di na dautan. Pero the intent, manang naa sa Proverbio 3, but those we can really rationalize our actions, but God searches our intention. So ma-rationalize nila, Ginoo man imong gitudlo, pumnis Ginoo. How about your intention? Sa may mong tuyo. Aron nihon nimo mga bata nga musukol na sa pagtulunan sa Ginoo, sukol na sa mga berhen, sa likuy na sa mga santos, magbugal-bugal sa mga pare. Ang Santo Papa nganlan nagyawa. So doon na pa'y may pagtulunan ug nabay pagtulunan ni Kristo nga pabugal-bugalan bisan pagdili na ino na to dili parehag pagtulunan ni Kristo. Christ did not say that nga bugal-bugalay na. Okay mo na nga atong tubag. Unya Brad Sok, salamat Brad Sok. Unya dunay paapas ni nga pangutana, Randy Badayos. Maayong gabi Brad Sok. Na ako'y pangutana, naa ba sa Biblia ang religion? From Sabah, Malaysia. Na sa kining Book of Wisdom 35:18. Nga nagingon, ang Dios na mulong dugmukon ko ang tao nga way relihiyon. 8:21 sa kaalam nga kung ang tao way relihiyon, siya lubagon siyang tawhanon nga pagsabot so sa kamasalaypon nga kinabuhi. Niya sa Sirak 1:28 ningon ang Dios nga hupti gayod ang tinuhuan o relihiyon, bansaya ang pagkamatarong, kanunaya ang pagsimba sa Dios, kay mauna ang elemento sa relihiyon. Pag-ila nga dunay Dios, pagbantay sa mga sugo, o si Santiago na yun dunay putli nga relihiyon. Relihiyon nga makapaymuot sa Dios. Maukad tong mga tao
nga mugahin og panahon, mugahin og mga pagkaon o sa lapi iba nga ilimos sa mga pobre ug sa mga byuda ug sa mga ilong tuapos ug nagbantay pagyud nga dili mabulingan ang ilang kinabuhi samtang nias las kalibutan. Kini ang relihiyon nga makapahimuot sa Dios. So ito pa, religion so much mentioned in the Bible. Salamat Brad Sok. Unya do na pa jay pangutana Brad Sok. Tiagosan nag-ingon, good PM Brad Sok. Inig kaduhang pagbalik ni Kristo naa pa di ay tao nga buhi kay naa man sa Apostles' Creed hukman ang mga buhi og patay. Palihog og patay na Brad Sok. Nasa sa 1 Corinto 15:40 ngadto 50 nga way unod ug bukog nga makapanunod sa gingarian sa langit. Duhay meaning ana ang unod ug bukog pasabot ang atong lawasnon nga pasyon pagpakasa. Ay kaduha nga muagi ta og kamatayon. Una pa ta moatubang sa pagsulob og bag-ong lawas. Lawas nga di na madunot, lawas nga di matiguwang, lawas nga hingpit sa kalipay uban sa Ginoo sa resurrection. Dayon ang paghukom nato hukman ta in general lawas na kalag moadto tag langit, lawas na kalag moadto impierno. Pero karon mamatay ta hukman din ang atong kalag. Moadto langit, moadto impierno agad sa atong gihimo ning kalibutan. So, mao na nga nagi na sa Biblia ang tubag sa pangutana. Salamat Brad Sok. Unya mayong pagtan-aw ni Chari Garcia uban sa iyang bana Jake Agosto lagtang Talisay. Unya Brad Sok, ato na lang kwaon imong katapusang mensahe ug mga greetings Brad Sok. Greeting na to sa atong amigo si Brad Alfeo Malinaw nga kining iyang LE Bioorganic sa ka supplement nga nakatabang kay sa atong mga kaigsunan niya diha gani sa ka tao nga doon nagay symptoms sa COVID, bisan doon na sa prescription sa doktor katabang sa pero pag-ampo o nigamit na ng LA Bioorganic niya. Dawa ka semana, nawa ang mga simptomas, maglisod paghinawa, hunong ang ubo, humong ang hilanat. Salamat tas Ginoo. O nakatabang ang LA Bioorganic ni Brad Alfeo Malinaw. Kanya ato sang greeting dahil sa atong amigo Sulpicio Algere, nga minaw kanunay nato mulingaw siya sa pagpamalandong sa mga pulong sa Dios nga atong kutluon uban siyang kapikas iya sa nang igasa ipaambit suban ng kinaglan. Greeting nato sa atong LGU sa Talisay nga gipanguluhan ni Mayor Samsam Gulyas nga daghan ang gipangatubang nga pagtabang sa mga kaigsunan natong naglisod nakantos niya sa mga daan karon nga nangaguba na sugdan sa niya pagpangkonkrito mga daan nga nasirhan, giablihan para masayon sa mga tao sa pagsakakanaog gika sa bukid nga resubos gihimo na ni Mayor Samsam Gulyas. Diya nga to sang Vice Mayor si Alan Bukaw maalamon makugihon og usab matinabangos nga kabus kanunay nagsuporta mga ordinansa resolution uban sa mga konsyales sa Manila ni Councilor Ricky Asnar, Councilor Rudy Cabigas, Councilor Juju Bacaltos, Councilor Ian Bukaw, Councilor Lester Daan, Councilor Ferde Rabaya, Councilor Gail Restauro, Councilor Ophelia Ilanan, si Councilor Josefina Consial, Councilor Magde de la Torre. Kini sila uban ni Brad Maning Cabriana madasigon sa pagsuporta kanunay sa mayor o mo na nga gihusahan ang buluhaton pagpasan ngay katabang sa mga kabus nga Talisayno. Niya to sang pasalamat sa atong mga Catholic Faith Defenders nga bisan karon na ay pandemya sama na Brad Jim Labunita sa Bukiran, San Carlos City, Negros Occidental. Gi-imbitar siya sa pares mga dagkong kapilya sa bukid nga doon na siya Catholic Bible study, distancing yapon, niya na ay mask, niya padayon pagpaambit si Brad Jim Labunita, Brad Adam Ampir nga atong presidente sa Archdiocese atong chapter buutan ligdong kayo nga kasaligan dili gyud corrupt sa iyang kinabuhi, iyang gimatuod iyang kinabuhi pinagi sa pagtuman sa mga sugo sa Ginoo. Importante na sa Catholic Faith Defenders nila ni Brad Edwin Isaal, sila si Efrain de la Peña, Jeffrey Celiusa, George Torifil, si Brad Mario de la Serna, sila si Brad Daniel Sikuya, sila si Efrain Edwin Paraguso, Francis Carlos Pastorete, sila si Brad Florix Rubia, sila si Brad Cotano,
sa atong mga chapter sa Lapu-Lapu ug uban pa. Ato ning daghanon niya pag greeting ning atong mga kauban, pero dool naman ta sa atong panahon atong salamat Father Bobby Bisa nga abag yapon sa atong manager si Father Phil Malphil ug sa mga kaparian mga laiko ug sa atong mga kaubanan sila si Carlo Badenas, si Dinis Jasper Abarquez. Fanan, Dennis Abarquez, si Brad Saturnino Carolino Falonio. Saturnino ug si Brad Mando Aquino. Kini atong mga kauban niya karon. Ang Dios magapanalangin kanato. Ato na sa pasalamatan Bradsok ang atong mga teknisyan si Dudong Lapi ug si Puloy Aragon ug si Joseph Burla. Unya mga igsoon, salamat usab sa atong mga nilantaw sa atong live streaming. Salamat niyo Sister Brad. Unya tagbo na lang tapuhon mga igsoon ining sunod atong tulumanon. Sa ngalan nila Bradsok Fernandez yung kaubanan. Ako si Brad Carlo Badinas